Greetings mga kababayan. Ito po muli sa Atty. Ruel Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Urban of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Julius Alcober, okay? 3053. Ito po may kinalaman sa usapin na nagkaroon ng bilihan ng lupa pero wala daw deed of sale at meron lang sila acknowledgement receipt, no? Now hindi naman maliwanag kung ano yung acknowledgement receipt. This pertains to their receipt by their seller ng bayad. Unfortunately, yung may-ari daw na nagbenta sa kanila ng property ay namayapa na. So paano daw sila ngayon dahil ang hawak nila ay yun lang daw ay yung acknowledgement receipt. So in short, walang silang deed of sale, no? So yung ito minsan yung ating mga kabayan na hindi na lang basta nilagay sa tama ang kanilang transaction, either out of ignorance na pwede na yung acknowledgement receipt, no? Or dahil usapan nila na sa kanila magpirmahan ng deed of sale later. But unfortunately, ay wala na yung si seller na mayapa na. Kung buhay si seller, wala problema, ay pwedeng i-request sa seller o i-demand, I would say, na mag-execute ng deed of sale, no? Doon sa ginawang bilihan. Pero unfortunately, nawala na si seller. Ngayon, ano daw ang remedy nitong si buyer? Kasi nawala na nga, no, yung nagbenta sa kanila. Ngayon, kung yung acknowledgement receipt mo na sinasabi ay nagpapatunay na nagkaroon ng kabayaran o full payment or partial payment lang o whatever amount na nalagay doon, basta nakalagay doon sa acknowledgement receipt na nagpapatunay na tinanggap ng seller yung pera ninyo na ibinayad. Okay? That would be a big help, no, to corroborate yung inyong pananaw o inyong transaction na nagkaroon talaga ng deed of sale. Now, unfortunately, dahil namayapa na si seller. So ano ang remedy ninyo? Una, kung kinikilala ng mga anak, no, ng seller ang naging bilihan ninyo, hindi naman ito magiging problema kung mag-cooperate sila. All they have to do is mag-execute sila ng kasulatan na kung saan ay in-acknowledge nila o kinikilala nila na nagkaroon na ng bilihan sa pamagitan ng kanilang magulang, no? At kayo. So maaaring mag-execute sila ng confirmation of deed of sale, pirmahan to mga anak, or another option, kung hindi ka papayagan, ay mag-execute yung mga anak, magkaroon sila ng extrajudicial settlement of estate, no? With waiver of rights, na kung saan ay doon sa extrajudicial settlement of estate and waiver of rights ay inilipat nila yung mga anak yung portion ng lupa na inyong nabili na dahil hindi naman kayo nabigyan ng deed of sale. At ang magiging basyan niyan ay yung inyong acknowledgement receipt. Ngayon, kung papayag ang mga anak, ay walang problema yon, no? Kasi all they have to do is mag-execute nga sila ng extrajudicial settlement or with waiver of rights in your favor, or either mag-execute sila ng confirmation of deed of sale na during the lifetime of the deceased seller, ay nagkaroon na nga ng bilihan. Ngayon, what if, no? What if ayaw kilalanin ng mga anak o hindi alam ng mga anak na nagkaroon talaga kayo ng bilihan? Kasi normally kasi niyan, no, ay hindi po, may mga situation na hindi pinaalam ng magulang sa mga anak excuse me, na nagkaroon ng bilihan. Either yung anak excuse me o yung mga magulang
ay wala sa Pilipinas na nagkaroon ng bilihan, or simply because they feel na there's no need for the children to know. Kasi tandaan po natin, habang buhay si magulang ay may karapatan ang mga magulang na ibenta yung kanilang mga properties na hindi po kailangan pa ang consent o paalam sa mga anak. Ngayon, kung halimbawa naman ay ayaw nga kilalanin ng mga anak ang naging bilihan, dahil sabi ng anak, nasaan yung deed of sale ninyo at wala kayong mapakita, pero meron naman kayong acknowledgement receipt na nagkaroon ng bayaran. Enforceable pa rin ba ito na yung i-confirm ng ang inyong bilihan? Yes, sir. Meron na po kayong tinatawag nating partial performance at hindi na po applicable yung statute of fraud na sabi po ng batas na ito, by any transaction more than 500 pesos, lalo na more so, pag sa bilihan ng lupa, should be made by way of writing, it should be in writing, and kung bilihan ng lupa, it should be by means of public instrument. Ngayon, kung wala kayong public instrument, dahil wala kayong deed of sale, ay anong gagawin po ninyo? At lalo na, yung mga anak, halimbawa, ayaw kayong kilalanin, no? Nagkaroon nga kayo ng bilihan, ayaw mag-cooperate. So, sapat na po yung inyong acknowledgement receipt na magamit po ninyo para patunayan na nagkaroon na po ng bilihan po talaga. So, ang gagawin po ninyo ay through your lawyer, ay mag-file kayo ng petition sa korte, okay, for specific performance, okay, with damages, no, upang sa ganon, i-compel yung mga heirs ng seller na namayapa na kilalanin ang ginawang bilihan nila base dito sa acknowledgement receipt na pinakita po ninyo. So, there was already a partial performance on the part of the buyer. So, therefore, yung statute of fraud, no, hindi po magiging hadlang para hindi po kayo mabigyan ng kaukulang pansin, no, para maipatupad po ang inyong bilihan. So, pag ganyan, through your lawyer, mag-file kayo ng petition for a specific performance and also for the heirs, no, na mag-execute sila o magpirma sila ng isang kasulatan na sa katunayan ay kinikilala nila ang naging bilihan ng magulang, and they'll be compelled, no, na kilalanin nito at hindi po maisama sa kanilang partihan ng mana ang lupa na inyong nabili. So get in touch with your lawyer, yan po ang inyong gagawin, no? Mag-file ka ng petition sa korte for specific performance with damages to compel the heirs and the successors of interest of the seller na kilalanin at sundin, gampanan ang kanilang obligasyon na mailipat sa inyo yung naging bilihan at mag-execute sila ng conveyances, public instrument conveying the property, no, ng inyong nabili doon sa inyo bilang bona fide buyer. So yan po inyong gagawin, no? So get in touch po sa inyong lawyer for further legal assistance po. So sa kapapasok pa lang at kung kayo ay hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-share, no, at like po sa ating mga videos, at kung hindi naman po kalabisan sa inyo at libre naman po, no, ang mag-subscribe, share, and like po, no, lalo pa kung if you find our videos interesting and informative, ay hindi naman po siguro kalabisan po i-click po ninyo, mag-request pa ako ng isang click lang po, subscribe, share, and like po. And of course, sa ating pong Facebook na kabubukas pa lang, no, kukunti pa lang po ang ating followers doon, no. If you find our videos interesting at may napupulot po kayong mga legal na impormasyon o kalaman, paki-follow po ninyo, and of course, paki-subscribe, share, and like po dito sa YouTube upang sa ganun matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ng ating reach, no,
sa ating mga kabayan. Sa bawat share po kasi ninyo, sa bawat like, malaking bagay po yan, no? Sa atin, nahuhuli po tayo ng algorithm ng YouTube. So, in this way, we will have more kababayans na mapag-share po sa pinag-usapan natin upang sila din po ay may mapupulot, no, sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So, bye for now, and I hope to see you again in the next video po natin. And of course, don't forget, pakiclick po yung notification bell na upang sa ganun pa yung mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Bye for now. God bless. Bye-bye.